susunod hindi natang amayo hindi lusa Dong ay sinong ilay insingali dumay susunod hindi natang amayo hindi usa Dong ay sinong ilay Dong ay sidong ilay insinali dumaay Apo, sedan mo kami kanapianga agamay kiya mulmulami. Sedan mo kami kanapianga rekrek na kiinalhaw. Ang mga apayaw ay kilala rin bilang mga snake. Sila ay naninirahan sa hilagang kanlurang bahagi ng kabundukan ng Cordillera. Pinaniniwalaang sila ay nagmula sa lahing Proto-Austronesian na naglakbay mula sa Timog China libo-libong taon na ang nakalilipas. Ang pangunahing pinanggagalingan ng kanilang kabuhayan ay ang pagsasaka, pangingisda at pangangaso. Kilala ang Apayao bilang isang mapayapang pamayanan at kung kinakailangan, kilala rin sila bilang matatapang at mapanganib na mandirigma. Isang manibagong pangkat etniko na nabuo mula sa pag-aasawahan ng mga Ilocano at Itnet. Matatagpuan sila sa paanan ng mga bundok sa Ilocos kung saan sila ay namumuhay ng payak at malapit sa kalikasan. Pagsasaka ang kanilang kinabubuhay. Ang kanilang kultura ay masasalamin sa kanilang mga sayaw kung saan karamihan ay hango sa galaw ng mga hayop. Isa sa pinakakilala ang sayaw na manman, kung saan ginagaya ng lalaki ang galaw ng tandang habang ang galaw ng babae ay hango sa inay, na sumasagisag sa ugnayan ng lakas, biyaya at balanse sa pamayanan. Pangunahing pangkat, ang mga Ibaloy, Kangkanay at Kalangoya. Matatagpuan sila sa La Trinidad, Benguet at sa Baguio City na kinilala bilang summer capital of the Philippines. Ang pagtatanim ng prutas at gulay ang kanilang pangunahing kabuhayan, kung kaya't sila'y tinaguriang the vegetable keepers of the Cordillera. Kilala rin ang mga taga-Benguet sa kanilang masining at kamangha-manghang tradisyon ng pagpepreserba ng mga labi na tinatawag na siling. Ito ay sumasalamin sa kanilang malalim na respeto sa kanilang mga ninuno at sa siklo ng buhay at kamatayan. Adivay Benguet! Ay kalalay dyan. Bontok, nangangahulog ang binuklod sa ibabaw. Bagamat naniniwala sila sa espiritu ng mga anito, kinikilala pa rin nila si Lumawig bilang pangunahing Diyos.
Kilala ang mga buntok bilang matatapang na mandirigma. Subalit taglay din nila ang matibay na tradisyon ng kapayapaan sa pamamagitan ng kanilang sariling pispak na tinatawag na peche. Ang ato naman ang nagsisilbing sentro ng kanilang sosyo-politikal at pangreliyong pamamalakad. Isang institusyong sumasalamin sa kapayapaan, pagkakaisa, karunungan at pamumuno. Laylay Chan Ilitaku! Ifada! Gadang, isa sa pangkat etniko na nangangahulugang nasunog sa init ng araw. Isang katawagang ibinansag dahil sa makayamong kulay ng balat. Naninirahan ang mga gadang sa piling lugar ng Quirino, Isabela, Nueva Vizcaya, at Paracelis at Alfonso Lista, Ifugao. Kilala ang mga gadang sa masinsi at pinong paghahabi at abolori sa katawan. Kung kaya't ang kanilang produkto ay itinuturing na isa sa pinakamahal at pinahahalagahan sa buong Cordillera. Mayaman din ang kultura ng sayaw at musika ng mga gadang. Isang halimbawa nito ang pagsasayaw ng dalawang babae at isang lalaki. Umay kayo dituye! Bumpra! Talatabo! Ang Ifugao ay isang pangkat etno-linguistiko na naninirahan sa Cordillera Mountain Range. Ang salitang Ifugao ay nangangahulugang tao ng kosmikong lupa dahil sa kanilang malalim na ugnayan sa kalikasan at sa espiritual na mundo. Sila ang gumawa ng Banawi Rice Terraces at iba pang mga hagdang palayan na kinilala ng UNESCO bilang isang World Heritage Site dahil sa kanilang sopistikadong paggawa ng lupa, patubig, taniman, na bunga ng kanilang tradisyonal na kaalaman sa agrikultura. Bukod sa agrikultura, sila ay kilala rin sa panagabing, weaving, panagukit, wood carving, lalo na ng bulon, isang estatwa ng rice god na kanilang ginagamit sa mga ritual upang humiling ng masaganang ani at humingi ng proteksyon. Isa sa pinaka-tanyag na aspeto ng kultura ng Ifugao ay ang oral tradition na hudhud, isang mahaba at masining na epikong inaawit sa mga panahon ng pag-aani, lamayan at iba pa mahalagang pagtitipon. Ang hudhud ay tinanghal ng UNESCO bilang isang masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Ang mga Ilonggot, na kilala rin bilang mga Buggalot, ay tinatawag the people of the forest dahil sa kanilang malalim na ugnayan sa kakalikasan. Sila
ay matatagpuan sa mga lalawigan ng Quirino at Nueva Vizcaya. Bagamat nakilala sa kasaysayan dahil sa pamumugot ng ulo, likas sa kultura ng mga Ilonggot ang pagsasayaw at pag-awit bilang anyo ng pagpapahayag at pagdiriwang. Isa sa kilalang sayaw nila ay ang Tagong o post-head hunting dance na nagpapakita ng kasiyahan at pagdiriwang matapos ang isang matagumpay na pangangaso ng ulo. Isang ritual na may malalim na kahulugang panglipunan at kultural noong sinaunang panahon. Sa ganitong mga okasyon, ang mga kalalakihan ay nagsusuot ng panglaw o headdress na gawa sa ratan at brass wires na pinapalamutian ng mga sheds. Ito ay sumisimbolo sa ganap na pagkalalaki, tapang at katayuan sa pamayanan. Bubagay Pinito Yako! Ilonggo! Ang mga itneg, na kilala rin bilang tingyan, ay nagmula sa salitang itiuneg na nangangahulugang mga taong naninirahan sa loob ng kabundukan o interior. Matatagpuan sila sa lalawigan ng Abra at sa mga piling lugar sa Ilocos. Kilala ang mga itneg sa kanilang payak, ngunit disiplinado at malalim na espiritualidad. Ito ay matatagpuan sa kanilang masining na habing kumot na tinaguriang Blankets of Life na nagkaroon ng malaking bahagi sa kanilang pamumuhay at tradisyon. Sa kanilang mga ritual, tampok ang mga seremonyang tulad ng minat mata, ang hypnotic blanket, at ang death blanket na sumasalamin sa kanilang pananaw sa buhay, espiritualidad, at kamatayan. Ipinagmamalaki ng mga itneg ang kanilang pagkakakilanlan at mananatiling tunay at tapat sa kanilang kultura at tradisyon. Para sa mga ibanag, ang salitang kalinga ay nangangahulugang kaaway, mandirigma at mamumugot ulo. Sila ay tinaguriang the peacocks of the mountain dahil sa makukulay nilang kasuotan, abaloryo at tato. Ang bawat guhit sa kanilang katawan ay katumbas ng ulong kanilang napugot. At kapag wala ng lugar sa kanilang katawan, ay ipinapasa nila ito sa kanilang panganay na anak na babae para malaman na sila'y nanggaling sa lahi ng mamumugot ulo. Ito'y hindi ibinibigay sa mga kalalakihan sapagkat sila ay may pagkakataong magkaroon ng sarili nilang tato sa sarili nilang laban ng pamumugot ulo. Ang mga kalinga ay ipinagmamalaki ang kanilang tapang, kultura at kulay na patuloy na isinasabuhay at ipinapasa sa susunod na henerasyon.
Maraming salamat.